Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at gusto ko lang itong ating topic ngayon ay tungkol pa rin sa silencer o sa suppressor. Gusto ko lang kayong palalahanan at ipaalam sa inyo ang batas tungkol sa mga silencer o suppressor. Baka kasi ay nagko-content ako niyan ay baka ikapahamak ninyo. Okay, so alamin natin ang batas. Pero bago yan ay gusto ko lang bigyan ng comment o paglilinaw yung dalawang nag-comment ng isang tungkol sa suppressor o silencer. At gusto ko lang kayong pasalamatan sa lahat nating mga subscribers, sa inyong hindi pag-skip ng ads at sa pagtulong ninyo sa ating mga beneficiaries. Okay, at shout out sa mga taga Oriental Mindoro, lalo tigit ang taga Pinamalayan, Oriental Mindoro, dahil meron akong bagong bukas na Papa Burgers na matatagpuan ninyo sa Pinamalayan, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. So kung kayo magawi sa Pinamalayan, please supportahan ninyo yung bago kong negosyo na Papa Burgers. Mapapa Burger kay sarap. Yan ay ang nagmamanage ay yung bunso kong anak na si Elmer Jr. Yan po yung matatagpuan sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Okay, so tungkol sa yung topic natin na tungkol sa suppressor ay naglabas ako ng content na nakakahinaba o nakakalakas ang velocity ng suppressor. So may nag-comment. Ang sabi ni Renato Lingbawan, naniniwala din pero sa pagkakaalam ko, kung may suppressor, ang firearms ay nababawasan ang velocity o kaya nami-maintain ang velocity at madadagdagan ang velocity ay hindi ko sigurado. So parang hindi siya sigurado doon sa ating video, hindi niya pinaniniwalaan. Duda siya na hindi nakakadagdag ng velocity. Dahil hindi naman sasayad sa suppressor ang projectile para masabing na extension ang barrel. Ang suppressor. Okay, so duda siya. So ang ginawa ko, naglabas ako ng video na kumuha ko ng mga ebidensya. Okay, kumuha ko ng mga ebidensya na nakakadagdag ng velocity ang suppressor. So kumuha ko ng mga ebidensya. At tama naman yung sabi niya, may mga suppressor na hindi nakakadagdag at mayroong suppressor din na nakakabawas. Yun nga, depende yan sa design, ang sabi ko. So pagkatapos ng video na yan ay may dalawang comment, isang positive at isang negative. Unahin ko muna yung positive do sa na comment. Okay, si Noy Peace America. Siya ay taga USA, Virginia, at ang pagkakaalam ko siya ay nag-serve sa military sa USA, sa Amerika. So malaki ang tiwala ko sa taong ito dahil doon mo makikita kasi sa mga comment ang mga taong may alam eh. Okay, ang sabi niya doon sa ating video ay ito. Opinion niya ito. I agree. Napakaraming factors po talaga that affects velocity from a firearms. Attaching compressor is just one of them. In my experience, dahil may experience siya, the relationship between powder burn rate and barrel length is also a factor to consider. I think we can all agree that using suppressor is technically adding barrels length. Okay. Technically, yun daw suppressor ay nakakadagdag sa haba ng barrel. So adding a suppressor to a 16 inches or shorter AR-15 barrel using 62 grams 5.57 NATO will increase the velocity because
you get maximum energy from the cartridge load with 20 inches, 24 inches barrel on the hand using the same suppressor. To a 24 diminish to a 24 AR-15 barrels using would either have a slight increase. So, yung mga binasa ko na mga evidence ay nagkakahalintulad yung kanyang karanasan o yung kanyang experience. Different result. 150 grains, 300 blackout, 7.62 by 35 inches, 10.5 inches barrel doesn't have much increase. O halos katulad din ng mga increase of velocity when you use suppressor, whereas using suppressor in 150 grains, 7.62 by 51, 308 Winchester 20 inches barrel shows significant increase in velocity. So I didn't put down specific numbers. Hindi siya naglagay ng specific numbers because there's really no exact numbers. Okay, wala talagang exact numbers. Yung iba nagbibigay ng 30 to 60, 20 to 40, yung iba nagbibigay ng ganon. Kasi nga walang exact numbers due to so many other factors as already mentioned in this video. I do use chrono. Gumagamit din siya ng chrono. So, malaki ang experience niya. So, does a suppressor add velocity? Yes and no, maybe. Okay. Just my opinion from the perspective of an end user. Some have opinions and some SMS subject matter expert. Mr. Elmer, dito ako natutuwa. Mr. Elmer is a legit SMA based on what I have seen from this video. He studies design and build suppressor, a certified gunsmith and machinist with decades of experiences. I listen to someone with that kind of credentials, and that's why I am supporter and subscriber. Thank you, Mr. Piloren, for sharing your knowledge and wisdom. Keep up the good work. There's many of us who are learning from your channel. Looking forward your video. Okay, so kung kung titingnan ninyo yung kanyang mga comment ay halos same din ng mga binasa kong pruweba, mga proof. So, hindi nagkakalayo. So, maraming salamat sa iyo, Noy Peace America. At kaya nga sinasabi ko na basahin ninyo yung mga comment ni Noy Peace America dahil dyan ninyo malalaman yung taong may alam. Ngayon, yan yung isang positive na pero may nag-comment dito. Nag-comment naman si Colt_737. Yung comment niya ay isang criticism. Hindi ko sinasabing siya ay baser. Criticism yung niya. Parang criticize niya ako. So, iba yung baser sa nagki-criticize. Ang sabi niya, sir, kasi yung mga comment niya palaging ganito. Sir, yung answer mo basically nakuha lang sa mga post-thread na bias mo, na binasa mo. Ang aming hangad ay iyong sariling findings kasi sabi mo gumagawa ka ng suppressor. So, sigurado na tinisting mo ang mga iyan sa iba't ibang distansya gamit ang iba't ibang kalibre. At with chronograph, of course, ang gusto naming malaman ay ang sarili mong findings, hindi yung nabasa lang sa trend kasi lahat ng may access sa internet kayang i-research yan for themselves. Gusto naming malaman diretso galing sa master at kung may numbers to back it up. Salamat, sir. So, ang gusto niya,
Ako ang gumawa ng mga testing. Ako ang gumawa ng mga testing. Ang sabi ko naman sa kanya, ay kung hindi ka naniniwala sa akin ay okay lang. Pero nung sinabi ko sa kanya na na kasi kung wala ngang kasi kung kukuha ka ng ebidensya sa ibang tao. So hindi niya pinaniniwalaan yung ibang tao. Nung sinabi ko na kinuha ko yan sa sa Google. Yang mga na yan, kasi ang Google talaga ay pinaniniwalaan ko ang Google. So, yung mga ebidensya lahat na binasa ko ay galing po yan sa Google. Hindi ko kinuha yan sa Facebook. Kung yan ay kinuha ko sa Facebook, ay magdududa rin ako. Pero Google yan eh. Sa Chrome ko kinuha yan eh. So, ang sabi ko naman ay sa Google ko kinuha yan. Kung hindi ka naniniwala sa Google ay wala na akong pakialam sa iyo. Kung hindi mo pinaniniwalaan yung Google. Kasi sa Google ko na nga kinuha yan eh. Kung hindi mo pinaniniwalaan yung Google, ay di wala na. Pero nag-iba na siya doon. Nag-iba na siya ng topic. So, ito lamang, bakit hindi ako mismo ang gumawa ng mga test? Bakit hindi Colt_733, hindi mo ako maisahan, alam ko ang batas. Bakit hindi ko ginawa yun? Gusto mo ba akong makulong? Gusto mo ba akong ma-deport? Basahin natin ang batas dito sa Kuwait. Dito muna sa Kuwait, basahin natin. Ito ang nakalagay sa batas sa Kuwait. No manufacturing firearms suppressor on YouTube or anywhere in Kuwait. Batas po ito ng Kuwait. Is not allowed and is likely illegal. Kuwait has a strict gun controls law and the manufacturers of firearms and related accessories like suppressors is heavily regulated and requires a specific license. Furthermore, ito pang isa, hindi lang dito sa Kuwait. Furthermore, YouTube has policies against firearms accessories, especially those could be used to circumvent firearms restriction. Okay. Ma-strike tayo ng YouTube. Bawal yan sa YouTube at bawal din yan sa batas ng Kuwait. Bakit ang pinakita ko do sa YouTube ay yung hindi ko pinakita yung loob. Hindi ko pinakita yung loob. Bakit hindi ko pinakita? Kasi kung yung housing lang, hindi pa suppressor yun, housing pa lang yun eh. Pero kung pinakita ko yun, ay yari na ako doon. So, kaya nga may isa pang na request na ipakita ko daw. Hindi nga pwedeng ipakita kahit sa YouTube dahil may kalalagyan tayo. So, Colt_733, hindi mo ako maisahan. Alam ko ang batas sa Kuwait. Dahil kung ako ay magtitesting, yung sinasabi mong ako mismo ang magtesting, so, i-upload ko sa YouTube. Mga isang araw, 2 araw, nandito na ang pulis, pinupusasan na ako. Nasaan yung mga yan? Bakit mayroong kanyan? Baka pinupusasan na ako. Dapat nga, mga OFW, kung nasaan man kayong bansa, alamin, bago kayo gumawa ng isang bagay, alamin muna ninyo ang batas sa bansang yan. Kung ano bagay yung ginagawa ninyo. So, hindi mo ako kayang isahan. Colt_733. Hindi mo ako kayang isahan. Yung pinagagawa mo sa akin, gusto mong ako ang mag-testing nun? Hindi. No way. Alam ko ang batas. Hindi ko pwedeng gawin yung gusto mong mangyari. So, anong ginawa ko? Kumuha ako ng ebidensya sa Chrome. Sa Google. Ngayon, ang gusto mo naman, ako naman ang gumawa. Never. Hindi mo ako mapapagawa niyan. Alam ko ang yung mga nasa Pilipinas naman. Baka hindi rin ninyo ito alam.
Yung mga nasa Pilipinas, baka kayo ay nagtatago ng ano. In the Philippines naman, ito, in the Philippines, suppressors, also known as silencers, are generally illegal for civilians. Illegal Tandaan niyo, illegal for civilians to possess or use. Yung magkaroon ka, lalo na pag ginamit mo. The penalty of unlawful acquisition or possession of firearms suppressor including a prison sentence. Ito ang sentensya. A prison sentence of prison mayor its maximum period, which range from 10 years and 1 day to 12 years. Additionally, the law may impose perpetual or temporary special disqualification on those who illegally possess firearms with fitted suppressor. Alam na ninyo, mga kababayan ko, bilang isang firearms instructor ninyo, itinuturo ko ito sa inyo. Kaya yung nagsasabi sa akin na pati batas pinasok ko na. Alamin muna ninyo bago kayo gumawa ng isang bagay. May pagkakulong yan hanggang 12 years. Pag may temporarily special disqualification pa yan, mawawala pa yung inyong mga baril, makukumpis ka pa yan. So ayan, dapat alam po ninyo yan. Ang sabi pa in the Philippines, sound suppressor, also known as silencers, are considered accessories that enhance a firearms operation efficiency and those are regulated under Republic Act 10591. While not explicitly prohibited, their purchase and possession requires permit to purchase. Kung gusto niyo magkamero niyan, kumuha kayo ng permit to purchase, permiso para kayo makabili. Ang tawag doon ay PTT, permit to purchase from the Philippine National Police Firearms and Explosive Office, PNP FEO. Pupunta kayo doon sa Krami, doon sa FEO, Firearms and Explosive. Kukuha kayo doon ng permit kung gusto ninyo magkamero niyan. Ngayon, kung may magbibinta sa inyo ng kaliwaan yan, huwag kayong basta-basta. Kaya nga may gustong bumili sa akin, sabi ko hindi po pwede yan. Ang ginagawa ko ay for educational purposes only. Kung matatandaan niyo, ang sabi ko ay for educational purposes only. Kung yan ba, kung ano ang epekto niya sa baril, yun lang ang sa akin. So dapat alam niyo yan. Kaya pinapaalam ko sa inyo bilang isang firearms instructor ninyo. At mga kababayan ko na nasa ibang bansa, alamin ninyo ang batas dyan. Baka bumili kayo dyan, iuwi ninyo sa Pilipinas, makita sa inyong check-in baggage o luggage, baka nasa airport pa lamang kayo ay napusasan na kayo. O di kaya, hindi pa kayo nakakasakay sa aeroplano, napusasan na kayo. At nakulong na kayo. So, delikado. Ingat po tayo. Huwag tayong padadala doon sa mga sulsulero na ipapagawa sa atin yung bawal. Okay, may mga Pilipino na crab mentality. Dadaling ka pababa. Hindi po pwede. Bilang isang firearms instructor, alam ko po yan. Kaya yung hinihiling mo, Colt_77, hindi ko pwedeng ibigay. Hindi ko pwedeng gawin. Dahil nakasalalay ang aking YouTube. Tingnan naman natin kung anong sinasabi ng YouTube. Ang sabi ng YouTube, no, YouTube does not allow videos that instinct viewers on how to manufacture. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko pwedeng ituro ang pagmamanufacture ng suppressor, also known as silencers. YouTube firearms policy prohibits content that provides instruction on how to make firearms or certain firearms accessories, including suppressor and content intended to sell firearms or accessories. Kaya nga maingat ako sa paggawa niyan. Kahit sa pagtuturo ko dito sa
hindi ko, kaya mapapansin ninyo, hindi na ako nagtuturo ng paggagawa ng mga parts ng pyesa dahil dito sa YouTube. Kumbaga ay naglilecture na lamang ako. Naglilecture na lamang. Pero yung actual, papakita ko sa inyo yung machine ko. O ano, may, yan. Inano rin sa akin ni, ano yan, ipakita ko daw yung machine ko. Ipakita ko daw yung aking machine. Pinakita ko. Kay Colt 77. Tapos, ang nangyari nito, nung sinabi ko na nung sinabi ko na kay Colt _77 na yung aking mga ebidensya ay kinuha ko sa Chrome at hindi ko kinuha sa sa Facebook, ang sabi niya, diyan ako hindi agree sa iyo, sir. Hindi kita, nabago na yung sinabi niya. Hindi kita sinabihan na magpakita ng certificate. Kasi ito rin yung nagsabi sa akin na na magpakita ng certificate mo. Ang sinabi ko lang ay hindi kayabangan na magpakita ng prueba doon sa mga baser mo na humingi ng katibayan tungkol sa certificates mo. Wag mong baligtarin ang katotohanan. Alam ng Panginoon yan. Kahit view mo pa yung previous content yan. I-view natin yung previous content. I-view natin. Ang totoo, walang nagsabi sa akin. Ang sinabi ko lang ay walang naniniwala. Mayroong mga tao na hindi naniniwala sa akin. Ang sabi naman niya, pero hindi ang topic ay yung certificate ko. Hindi 'yun ang topic. Ang sabi naman niya, ay ang sabi naman niya, supalpalin mo ang mga baser, sir. Ipakita mo ang certificate mo para huminto na ipakita mo. Walang baser na humihingi ng certificate ko. Ang sabi ko lang ay yung mga hindi naniniwala. Ang sabi naman niya, supalpalin mo ng certificate mo. Ang sabi ko naman, baka sabihin ng mga baser na mayabang ako, ayaw kong ipakita dahil parang nayayabangan ako, magpapakita pa ako ng mga ganon. Pero pinipilit niya ako sabi niya hindi kayabangan ang magpakita, prueba, sir. Pakita mo sa kanila yung certificate mo sa pagiging machinist at gunsmith at instructor. Sigurado ako kanya-kanyang certificate yan. Kada isa. Walang nagre-request na ipakita ko yung certificate. Ikaw lamang. Wala kang mababasa na comment na ipakita ko yung certificate. Ikaw lamang. So, kaya pinakita ko na, napilitan ako na ipakita ko na. Walang baser na nagsabi na ipakita mo ang certificate mo. Wala. Ang sabi ko lamang ay may mga baser, hindi naniniwala sa akin yung mga baser. Ang sabi mo, ipakita mo yung certificate mo para maniwala sila. Ikaw ang nag-request, hindi yung mga baser. Maliwanag. So, yan lang. At hindi ko ito-tolerate yung mga negative na mga comment sa akin. Dahil lalabas na tayo ay isang tanga. Lalabas tayo na isang tanga kung ito-tolerate natin yung mga ganyan. So, hindi ko pwedeng ipakita na ako ay nagtitesting dito ng mga suppressor. Dahil binasa ko na sa inyo ang batas. Yun lamang ang katotohanan. So, sana yung mga negatibo dyan ay maging makatotohanan kayo. Maging makatotohanan kayo sa inyong pagiging negative. Okay? So, okay lang yan. Mag-criticize kayo sa akin pero sasagutin ko kayo. Sasagutin ko yung criticize ninyo. Marami pa yan. Marami pa siyang inano pero hindi ko na inano. Hindi ko na pinansin yung iba. Yung sa langis, siya rin yun yung sa langis, sa certificate. Ang dami yan naghihintay lang siya ng pagkakataon na may maibuta sa atin. So yan. At total meron naman kayong mga channel, YouTube channel,
yung channel na ninyo ang Chris S. YouTube channel. Cult underscore. I-subscribe ninyo. Chris S. I-subscribe ninyo yung YouTube channel ni Chris S. At Cult underscore 733. Para madagdagan yung subscribers niya. Hindi ko nasabi sa inyo kung ilan ang subscribers niya. Pero tayo ay may subscribers ng 44K. Okay, so magtulungan tayo. Kung may YouTube channel ka, ako, tinulungan din ako ng ibang mga YouTuber para ako ay magkamero ng subscribers. Maraming tumulong sa akin. Kaya yan din ang ginagawa ko pa ako nakakita ng mga Pilipino na maliit pa ang subscribers. Nagsusubscribe ako para makatulong sa kanila. Pero never akong manghila pababa ng mga Pilipino. Anuman yung kanilang YouTube channel. Pag kayo nakakita ng mga YouTube channel ng mga Pilipino, i-subscribe ninyo. Panoorin din ninyo pag may time kayo. Huwag tayong maging makasarili, huwag tayong nanghihila pababa na para mapahamak ang isa nating kababayan. Mantakin nyo. Kung susundin ko yung gusto mo, Chris S., makukulong ako, madideport ako, mawawala ang aking YouTube channel. Ay, buti na lang alam kong batas. Kaya bago kayo pumasok sa isang bagay, alamin muna ninyo ang batas. Yung mga may suppressor, mag-ingat kayo. Huwag kayong bili ng bili, may nagbibinta niya sa online. Baka yan ay pain. Baka diyan kayo mapahamak. Yun lamang sa akin. Ako, mahal ko ang kapwa ko Pilipino, kaya ako gumawa ng YouTube channel na ganito. Para makatulong sa inyo, hindi para manghila ng ibang tao. Okay? So, bilang isang Pilipino, proud ako sa mga OFW, kamukha ni Sir Noy Peace America, na yung kanyang, nagsishare din siya ng kanyang mga expertise, yung kanyang mga talent. At pag nakita niya talaga, bihira siyang mag-comment, pero pag nag-comment siya, basahin ninyo. At talagang, kumbaga, kung kulang sa Ricardo yung aking videos, dinadagdagan niya. Ganyan tayo mga Pilipino. Okay, kung tayo ay alinlangan, kamukha nung isa, nag-aalinlangan kung yan ba ay nakakadagdag o sabihin ninyo. At kukuha ko ng prueba. Na at kung hindi niyo paniwalaan yung inilatag ko ng mga evidence, nasa inyo na yun. Pero wag ninyo akong pagawin ng isang bagay na labag sa batas. Dahil diyan tayo hindi magkakasundo. Yung utusan ninyo, pagagawin ninyo ako isang bagay na labag sa batas, yung gusto ninyo ako ang gumawa. kaya alam din niya na labag sa batas yun eh. Kasi sabi ko, mag-request ka. I-request mo kung anong gusto kong gawin. Hindi naman siya makapag-request. Pero sinabi na niya. Okay? So yan lang ang gusto ko iparating sa inyo. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa paggamit ng baril, paggamit ng mga accessories. Magtanong muna tayo sa mga nakakaalam, tama yan. At igalang din natin ang mga YouTuber at tulungan natin ang mga kapwa natin Pilipinong YouTuber na anuman ang purpose nila sa buhay. Sinabi ko na sa inyo, ang aking pag-YouTube ay para sa ating mga beneficiaries na anak ng single parent na mga bata na mag-aral. Okay, God bless us. Thank you very much. Hanggang dito na lamang.